Alleluia, 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 Alleluia. Kayong kay Kristo na buhay ay sa langit nakalaan upang kay Kristo umisan. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, dapat ninyong malamang napuot na ito sa akin bago sa inyo. Kung kayo nga'y sa sanlibutan, iibigin kayo nito bilang kanya. Ngunit yamang hindi kayo sa sanlibutan, kundi pinili ko kayo mula rito. Ito'y napupuot sa inyo. Alalahanin ninyo ang sinasabi ko sa inyo. Walang aliping higit kaysa kanyang Panginoon. Kung kayo'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung ako'y inusig nila, uusigin din nila kayo. Kung tinupad nila ang aking salita, tutuparin din nila ang salita ninyo. Ngunit ang lahat ng ito'y gagawin nila sa inyo dahil sa akin, sapagkat hindi nila nakikilala ang nagsugo sa akin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa inyong lahat, mga minamahal kong mga kapatid na naririto at kasama natin online. Good morning po. Pakingitian naman po yung mga katabi, pakisabi sa kanila, magandang buhay. Magandang buhay. Alam ko po kahit meron tayong mga pinagdadaanan sa linggo, sa araw-araw ng ating mga buhay, maganda pa rin yung ating mga buhay sa kabila ng mga iyon. Dahil mayroon tayong Diyos na palaging sumasama sa atin. At yun nawa yung patuloy nating pagkapitan na sa lahat ng panahon ng ating buhay, meron tayong Diyos na hindi tayo iiwanan at hindi tayo pababayaan. At ninanais ng Diyos na tayo ay maitawid mula sa buhay na ito patungo sa mas magandang buhay, sa buhay na walang hanggan sa kalangitan. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, yun yung patuloy nating pagkapitan ng pag-asa sa araw-araw at para magkaroon tayo ng magandang pagtanaw sa bawat umagang dumarating sa ating mga buhay. Sa atin pong mga pagbasa, may dalawang tanong po akong gustong sagutin. Unang tanong, ano ba yung nagiging dahilan? Bakit lumalaganap yung mabuting balita sa mundo? Ano ba yung dahilan? Bakit dumadami yung mga mananampalataya? Kung mapapansin po natin sa unang pagbasa, unti-unting lumalawak yung naaabot ng pananampalataya ng kwento ng ating Panginoong Hesus dahil may mga taong nagdadala nito sa iba't ibang parte ng mundo. May mga alagad ng Diyos na kung saan-saan nagpupunta upang ibahagi ang kwento ng ating Panginoon. At mahalagang makita sa unang pagbasa, sila San Pablo, bago sila magpunta sa iba't ibang mga lugar, hinihingi nila yung gabay ng Espiritu Santo.
Mahalagang nais nating maglingkod, pero mahalagang aspeto rin ay hihingin natin yung paggabay ng Espiritu Santo. Dahil yung ating mga efforts, yung ating mga panahon, yung ating mga ginagawa, magiging mabunga lamang ito kung ito ay ginagawa natin kasama ang ating Panginoon, kasama ang Espiritu Santo. Kaya ito yung mahalagang buksan natin yung ating mga sarili. Alam ko marami sa atin ang nagnanais na magbahagi, magbigay ng panahon, na magbahagi ng talento, magbigay ng yaman para sa misyon ng simbahan. Napakahalaga rin na sa ginagawa nating mga iyon, sa pagnanais nating magawa ang mga iyon, kailangan nating hingin ang paggabay at tulong palagi ng Espiritu Santo. Dahil yung Espiritu Santo naman po talaga yung magbibigay sa atin ng inspirasyon at magbibigay sa atin ng patuloy na lakas para mapagpatuloy yung ating mga misyon. Dahil ayun po yung nagbigay ng lakas kanila San Pablo sa kanilang pagmimisyon sa kung saang lugar. Kahit na may mga lugar na tumatanggi sa kanila, hindi naniniwala sa kanila. Patuloy nilang ginagawa ang paglilingkod dahil alam nila na patuloy silang bibigyan ng lakas ng Espiritu Santo. Unang imbitasyon po sa ating paglilingkod, buksan natin yung ating mga buhay sa Espiritu Santo para patuloy tayong mabigyan ng lakas upang mapagpatuloy yung pagbabahagi ng mabuting balita. Yung ikalawa pong tanong na dapat nating masagot sa ating pagninilay sa araw na ito, habang naglilingkod naman, alam po natin ito, habang lumalapit tayo sa Panginoon, minsan darating yung mga paghihirap. Ang tanong natin sa Panginoon kung minsan, bakit kung kailan ako nagsusumikap na maging mabuti, bakit andito naman dumadating yung mga nanguusig sa akin, nagpapahirap sa akin? Kapag kung kailan ako nagsisimulang magbago, maraming tao ang nagsasalita ng masama tungkol sa akin. Naranasan niyo po ba iyon? Siguro yung iba po naranasan, nagbabago na nga ako pero inaasar pa ulit ako ng mga taong ito. Parang ayaw akong maging mabuti. Sa totoo po, meron pong kwento ng isang dating nakulong po na lumapit sa akin pagkatapos ng isang misa. Wala pa po ako dito sa parokyang ito. Nasa San Miguel po ako noon. Pagkatapos po ng misa namin, lumapit sa akin yung dating nabilanggo. Sabi niya, hindi pa po ako pari noon, "Brother, hirap na po ako." Bakit naman po? Kinuwento niya po, nabilanggo siya dahil sa ganitong kasalanan niya, nagawa niyang mali. Pero sabi niya, "Brother, nagsusumikap na po talaga akong maging mabuti." Sa katotohanan, ang una kong pinuntahan pagkalaya ko ay itong simbahan na ito dahil gusto kong magpasalamat sa Diyos sa ibinigay niyang kalayaan sa akin. At nakahanap po ako ng trabaho, pero sa trabaho ko po, yung tingin po ng aking mga katrabaho ay parang napakasama ko pa rin. Parang wala akong pag-asa. Palagi nila akong pinag-uusapan. Parang dumadating yung mga punto sa aking buhay na gusto ko na lang gantihan sila. Gusto ko na lang saktan sila. Gusto ko na lang bumalik sa dati kong buhay dahil sa mga ginagawa nila sa akin. Ang sabi ko po sa kanya, kapag tayo nagsusumikap na maging mabuti, kapag tayo ay tumatahak sa daan ng pagbabago, yung puwersa ng kasamaan, talagang hihilahin tayo pabalik sa Kanya. Dahil ayaw ng masama, ayaw ng demonyo na tayo ay nagbabago. Kaya lahat ay gagawin niya. Iinisin niya tayo. Papahirapan tayo para lamang hindi tayo makapagpatuloy sa daan ng kabutihan. Kaya kuya, ang sabi ko po sa kanya, patuloy ka nawang humingi ng lakas sa ating Panginoon na malabanan
yung puwersa ng kasamaan na dumadating sa iyong buhay. At hindi lamang po sa Kanya iyon, sa atin pong lahat na nagsusumikap na maging mabuti, na nagsusumikap na magpahayag ng mabuting balita ng ating pananampalataya. Patuloy po na magpapadala ang puwersa ng masama, ng mga pagsubok na magbibigay ng pagdududa sa ating pananampalataya, para tayo ay manghina at unti-unting tumigil sa pagpapalaganap ng mabuting balita. Pero nawa ang ating mga tugon sa pagpapahirap ng mundo, pagpapahirap ng masama, ay mas matinding pagkapit sa ating Panginoon, na nais tayong madala sa mas mabuting buhay, sa mas magandang buhay, sa buhay na walang hanggan. Ito po yung tandaan natin. Sa matitinding pagsubok at pagpapahirap ng mundo, ang sagot dito ay mas matinding pagkapit sa ating Panginoon, na lubos na nais tayong dalhin sa mas magandang buhay. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, dalawang paanyaya po sa araw na ito. Paanyaya na tayo, katulad nila San Pablo, magpagabay sa Espiritu Santo upang makapagdala pa ng maraming tao patungo sa pananampalataya. At tayo naman na patuloy na naglilingkod at naglalakad at naglalakbay patungo sa kabutihan. Sa mga panahon na tayo ay sinusubok ng mundo, tayo nawa ay maging matatag sa pagkapit sa ating Panginoon upang marating natin ang inihanda niyang tahanan sa kalangitan sa wakas ng ating mga buhay. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, ang patuloy nating panalangin sa pagpapatuloy ng ating pagdiriwang. Patuloy nawa tayong samahan ng Espiritu Santo upang maging matatag tayo sa bawat panahon ng ating mga buhay. Ngayon pa lamang hanggang sa buhay na walang hanggan. Amen.